4, Quarter 2, Week 2. Mga ahensya at organisasyong tumutulong sa paghahalaman. Mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga ahensya at organisasyong tumutulong sa paghahalaman at mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Narito ang mga pwedeng maging mga layunin. Una, natutukoy ang mga batas, ahensya, at organisasyong tumutulong sa gawaing paghahalaman at ang mga serbisyong kanilang naibibigay. Pangalawa, naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga batas o organisasyon sa paghahalaman at pangatlo, naipapaliwanag at natutukoy ang kahalagahan ng mga katangiang maaaring taglayin upang maging matagumpay sa paghahalaman. Maikling balik-aral. Jumbled letters. Ayusin ang mga ginulong letra upang maibigay ang tamang salita na tinutukoy sa mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Para sa unang bilang, isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ano ang tamang sagot? Magaling! Intercropping. Para sa pangalawang bilang, isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ano ang tamang sagot? Tama! Hydroponics. Pangatlo, isang paraan na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginagamit sa aquaculture kasama ang hydroponic pagsasaka. Ano ang tamang sagot? Magaling! Aquaponics. Pang-apat, ito ang sinasabing naglalagay ng trabaho sa hangin upang makabuo ng mga pananim. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Aeroponics. Pang-lima, ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita. Ano ang tamang sagot?
Mahusay. Urban gardening. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, ahensya. Isang organisasyon, kumpanya o samahan na itinatag para sa isang partikular na layunin o tungkulin. Pangalawa, organisasyon. Isang pangkat o grupo ng mga individual na nagkakaisa para sa isang layunin o tungkulin. Pangatlo, non-government organization. Ito ay tumutukoy sa mga organisasyon na hindi bahagi ng pamahalaan at karaniwang itinatag upang magbigay ng serbisyo sa lipunan. Pang-apat, ordinansa. Isang patakaran o regulasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan o munisipyo upang pamahalaan at isakatuparan ang mga lokal na batas at patakaran. Unang aralin, mga halimbawa ng mga batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Pagproseso ng pag-unawa. Para sa unang bilang, ano nga ang ibig sabihin ng mga salitang ahensya at organisasyon? Magaling! Ang ahensya ay isang organisasyon, kumpanya o samahan na itinatag para sa isang partikular na layunin o tungkulin. Samantala, ang organisasyon ay isang pangkat o grupo ng mga individual na nagkakaisa para sa isang layunin o tungkulin. Pangalawa, ano ang kahalagahan ng bawat batas o ahensya sa larangan ng paghahalaman? Tama! Ang mga batas at ahensya sa larangan ng paghahalaman ay mahalaga
upang mapanatili ang kalusugan ng kapaligiran at mapabuti ang kalidad ng agrikultura. Tinutulungan nito ang mga magsasaka at mamamayan na magkaroon ng mas ligtas at mas produktibong paraan ng pagtatanim. Pangatlo, ano pang mga ahensya o organisasyong ang iyong nalalaman na nakakatulong sa larangan ng agrikultura? Magaling! Ang Department of Agriculture o DA ay tumutulong sa mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang ani at mapalakas ang agrikultura ng bansa. Ang International Rice Research Institute o IRRI naman ay nagsasaliksik upang makagawa ng mas magandang uri ng palay na makatutulong sa maraming tao. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Talakayin naman natin ang mga halimbawa ng mga batas na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Una, Republic Act No. 10068 o the Organic Agriculture Act of 2010. Ito ay may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura kasama na ang pagtutok sa eksportasyon nito. Pangalawa, Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act. Ito ay isang mahalagang batas na may layuning na ang bawat barangay, munisipalidad at mga lungsod na magkaroon ng maayos na plano at programa sa wastong pamamahala ng mga basura. Pag-aralan din natin ang mga halimbawa ng mga ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Una, Department of Agriculture o DA. Ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Pangalawa, Agricultural Training Institute o DAATI. Ito ang ahensyang nasa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Pangatlo, Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyu tungkol sa kalikasan at kapaligiran.
binibigyang diin ng batas na ito ang pangangalaga sa kalikasan. Pang-apat, Food and Agriculture Organization. Ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Paglalapat at pag-uugnay. Para sa unang bahagi, ibigay ang kahulugan ng mga acronym na natalakay sa paksa. Isulat ang katumbas na sagot sa loob ng hugis parihaba. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, DENR. Ano ang tamang sagot? Magaling! Department of Environment and Natural Resources. Pangalawa, DA. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay Department of Agriculture. Pangatlo, FAO. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Food and Agriculture Organization. Pang-apat, ATI. Ano ang tamang sagot? Magaling! Agricultural Training Institute. Para sa pangalawang bahagi, ibigay ang simple at maikling paglalarawan ng tungkulin ng bawat ahensya o organisasyon. Para sa unang bilang, DENR. Magaling! Ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga issue tungkol sa kalikasan at kapaligiran. Pangalawa, DA. Tama! Ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Pangatlo, DOLE. Tama! Ang DOLE o Department of Labor and Employment ay ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga manggagawa upang magkaroon ng maayos na trabaho at benepisyo. Pang-apat, FAO. Napakagaling! Ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Pang-5, ATI. Tama! Ito ang ahensyang nasa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Pangalawang aralin, mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Pagproseso ng pag-unawa. Kilalanin natin. Tukuyin ang mga sumusunod na personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Kilala mo ba sila? Pinatnubayang pagsasanay. Mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Si Edith Dakuykuy ng Ref Mad Farms ang may-ari ng pinakamalaking bukid ng dragon fruit sa bansa sa Ilocos Norte. Ang kanyang bukid ay bunga ng kanyang paghanap ng lunas sa sakit ng kanyang anak. Ang Dragon Lady, gaya ng tawag sa kanya, ay nakapagpalago ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbabago sa proseso at pagsasaliksik. At kilala ang kanyang bukid sa zero-waste farming practices nito. Sa paglawak ng kanyang negosyo, natanto ni Edith ang pangangailangan na magparehistro ng kanyang agribusiness at hikayatin ang iba pang lokal na magsasaka na sumali sa produksyon ng dragon fruit. Ang kanyang dragon fruit ay ipinamamahagi dito sa bansa at sa ibang bansa. Ang kanyang pangarap ay gawing malalaking producer ng dragon fruit ang Pilipinas. Ang pagmamahal para sa masarap na kape ay nagpapatuloy kay Jose H. Mercado at sa kanyang pamilya na mga tuwirang mga kaanak ng mga orihinal na mga ngalakal ng kape sa lungsod ng Lipa. Si Barako Joe, gaya ng palayaw na maaari niyang tawagin ayon sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan, nagsimula sa pinakamababang simula. At ito'y binibiro niyang alaala. Ipinanganak ako sa loob ng isang sako ng kape sa ilalim ng puno ng kape. Ang kanyang ama na si Macario Mercado ay may pangarap na maglingkod ng barako mula sa butil hanggang sa tasa. Nahikayat ng pangarap na ito ang pagmamahal para sa lahat ng bagay tungkol sa kape. Ang unang Cafe de Lipa ay nagbukas noong ika-26 ng Oktubre 2006.
Mula sa kanyang mga paglalakbay sa Taiwan, na-inspire si Arsenio Barcelona sa teknolohiya at mga paraan ng pagsasaka na kanilang ginagamit. Ipinabalik niya ang impormasyong ito sa Maynila. Noong 1997, kinuha sila ng Nonu Seeds, ang pinakamalaking at prestihiyosong breeder, producer at distributor ng binhi sa Taiwan upang maging eksklusibong importer at distributor ng kanilang mga produkto na nagbunga ng pagkakabuo ng Harvest Agribusiness Corporation. Matapos ang kanilang tagumpay, nag-aalok sila ng buwanang pagsasanay upang hikayatin at magbigay inspirasyon sa mga Pilipino na subukan ang pagsasaka sa kanilang bakuran. Ang advokasya naman ni Paris Uy para sa mga organikong produkto ay mabuti ang naging pagtanggap sa bansa. Siya ay nakatuon sa pag-aani ng organikong gulay na ngayon ay lubos na nasa demanda. Ang Live Green International Incorporation ngayon ay namamahagi ng sariwang ani at organikong produkto sa 19 na mga tindahan sa bansa. Kasama na ang mga kilalang mall at mga establishmento. Binalak din nila ang unang tindahan ng buong pagkain sa bansa na tinawag na organiko. Ang Live Green ay nagbibigay din ng mga programa ng pagsasanay sa mga magsasaka at hanggang Mayo 2014 sila ay nakapagtala ng kabuuang 160 mga nagtapos. Kung saan 88 sa kanila ay ngayon ay mga sertipikado at opisyal na mga kontratadong magsasaka ng organikong produkto. Dating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka at country manager ng Dole Philippines naman si Senan Bacani. Siya ay may malalim na kaalaman sa agrikultura. Siya ang nagsisilbing Chief Executive Officer o CEO ng La Huerta Incorporation, isang malaking taga-export ng saging sa bansa. Sa kanyang determinado na tumulong sa komunidad, binago niya ang malalawak na lupain sa isang plantasyon na ngayon ay nagbibigay ng 5 hanggang 6 na milyong kahon ng Cavendish na saging na inilalabas sa gitnang silangan at sa Asya. Kilala siya sa tagline na "Nag-e-excel kami dahil nagmamalasakit kami." Ngayon ay sagutin natin ang unang bahagi na ito, AgroChamp. Tukuyin muli ang mga personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, kape. Sino
ang tamang sagot dito? Magaling! Jose H. Mercado. Pangalawa, organikong gulay. Sino ang tamang sagot para dito? Tama! Paris Uy. Pangatlo, dragon fruit. Sino ang tamang sagot dito? Magaling! Edith Dakuykuy. Pang-apat, saging. Sino ang tamang sagot dito? Napakahusay! Senen Bacani. At panglima, breeder, producer, at distributor ng binhi. Sino ang tamang sagot dito? Magaling! Arsenio Barcelona. Para naman sa ikalawang bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, sino-sino ang mga taong naging matagumpay sa larangan ng paghahalaman batay sa natalakay sa paksang aralin at ano-anong larangan ng paghahalaman sila nakilala? Tama! Si Edith Dakuykuy ay kilala sa dragon fruit farming. Si Jose H. Mercado sa negosyo ng kape. Si Arsenio Barcelona sa pagiging breeder, producer, at distributor ng binhi. Si Paris Uy sa organikong pagsasaka. At si Senen Bacani sa pag-export ng saging. Pangalawa, ano-anong mga katangian nga ang maaaring taglayin upang maging matagumpay sa gawaing paghahalaman? Magaling! Ang pagiging masipag, matiyaga, malikhain, maparaan, at may kaalaman sa tamang proseso ng paghahalaman ay mahalagang katangian upang maging matagumpay sa gawaing ito. Pabawang pagkatuto. Tanong-tugon. Para sa unang bilang, ano-anong mga konsepto at kaalaman ang iyong natutuhan sa ginawang pagtatalakay sa paksang aralin? Magaling! Natutuhan ko na mahalaga ang agrikultura sa pag-unlad ng bansa at buhay ng mga Pilipino. Ang sipag, tiyaga, inobasyon at tamang kaalaman ay susi sa tagumpay sa larangang ito. Bukod dito, may mga batas at ahensya na sumusuporta sa organikong pagsasaka, pangangalaga ng kapaligiran, at pagsasanay para sa mga magsasaka upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Pangalawa, bakit kailangan nating itong matutunan? Mahusay! Kailangan natin itong matutunan upang mapahalagahan ang agrikultura
bilang isang mahalagang sektor sa ating bansa. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maaari tayong makatulong sa pagpapalago ng industriya, pagsuporta sa mga lokal na magsasaka, at pangangalaga sa kalikasan. Bukod dito, nagbibigay ito ng oportunidad sa kabuhayan at nagsusulong ng mas sustainable na paraan ng pamumuhay para sa lahat. Pagninilay sa pagkatuto. Sa iyong palagay, ano ang maitutulong ng kaalamang iyong natutuhan sa ginawang pag-aaral, sa iyong buhay at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Para sa unang bilang, may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pangalawa, ang ahensyang ito ay naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Ano ang tamang sagot? Mahusay! B. Pangatlo, ang ahensyang ito ay naglalayong magkaroon ng mga programa para sa pagpapanatili ng kalikasan at kapaligiran. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Pang-apat, ang ahensyang ito ay nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon sa lahat ng sektor ng agrikultura. Ano ang tamang sagot? Tama! E. Panglima, ang batas na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Ano ang tamang sagot? Mahusay! F. Para sa kasunod na bahagi, suriin ang itinutukoy ng mga pahayag sa hanay A at hanapin ang tamang sagot sa hanay B. Sagutin na natin. Pang-anim, Edit the Kuy-Kuy. Ano ang tamang sagot? Magaling! D. O dragon fruit. Pang-pito, Paris Uy. Ano ang tamang sagot? Mahusay! A. O organikong gulay. Pang-walo, Jose Mercado. Ano ang tamang sagot? Mahusay! B. Kape. Pang-siyam, Arsenio Barcelona. Ano ang tamang sagot? Tama! K. Breeder, producer, at
distributor ng binhi. At pang-10, Senen Bakani. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. O saging. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga halimbawa ng mga batas na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Maaari mo bang itong basahin? Nalaman din natin ang tungkol sa mga halimbawa ng mga ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Maaari mo ba itong basahin? Nalaman din natin ang mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Maaari mo ba itong basahin? Maraming salamat sa pagkikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.